Ayan. Yeah, reflected yung kalooban ng Diyos hanggang sa iglesia ng unang siglo. E pagkatapos ngayon, magtatayo ka ng iglesia, babae ka. Lakas naman ng loob mo. Tapos nung magkamali ka, papasa mo sa Diyos. Oh? Paano kayo sasabihin mo sa akin na yung itinuro ni Ellen G. White ay totoo? Paano sasawayin? 1.13 ng Tito. Sawayin mo, may kabaksikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao? Ang mali, sawayin. In the name of Jesus! Gusto namin kayong malita. Si Jesus Christ dito na nakatira sa atin. Ang pagmamahal sa kapwa, pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialam ang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol! Tinanggap yung walang bayad, ibigay yung walang bayad. Kung sugo ka ng Diyos, binabayaran ba ang pagiging sugo o hindi? Kung walang bayad ang pagkasugo mo, ang alal mo dapat walang bayad. Amen? Kung nagpapabayad, antikristo o hindi? Pag walang o kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Sa oras na ito, muli binabati ko po kayong lahat. Gusto ko po magbigay ng kasagutan doon po sa mga komento ng mga nagko-comment dito po sa ating YouTube channel na pinamamalian po nila yung mga ating pinapalabas at pinamamalian nila yung mga pinapangaral ng kapatid na Eli na atin pong sinasang-ayunan. Sabi ni kaibigan natin na taga-subaybay, si Mark Louis Osorio, ganito ang kanyang komento. Mali, unawa dyan ni Soriano. Sa Mateo 5:17, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Si Kristo ang sabi niyan. So, pinamamalian niya yung mga itinuturo ng ating kapatid na Eli at sa atin din, mga kaibigan, na yung lumang tipan ay pinalitan na po, kaya nagiging bago na po yung kautusan at yun na po yung dapat sundin ng mga Kristiyano. Pero ayon sa mga Sabadista, mali daw ang unawa ng ating kapatid na Eli tungkol po diyan dahil doon po sa Mateo 5:17 sinasabi na si Kristo mismo nagsabi, sabi niya na hindi daw naparito ang Panginoong Jesucristo upang sirain ang kautusan kundi ganapin ang mga ito. Pero ano po ang totoo niyan? Anong kautusan ang sinira ni Kristo? Anong kautusan ang hindi niya sinira? Dito sa video na aking bibigyan ng reaksyon, mga kaibigan, ay makikita natin kung ano po yung sinira ng Panginoong Jesucristo at ano po yung mga hindi niya sinirang kautusan, mga kababayan. So sana po ay pakinggan po ninyong mabuti at atin pong pagbulay-bulayan kung tama nga po ba, mga kababayan, yung katwiran ng mga Sabadista o yung katwiran ng kapatid na Eli. Narito po, mga kapatid, isang nagtanong po kay kapatid na Eli na isang Sangguniang Bayan. Maganda po ito, mga kababayan. Kasalukuyang Municipal Councilor ng Bayan ng Tigaon. Ito na po si Dr. Camato. Sige po. Doktor pala, no? Good evening. Good evening po, Brother Eli. Good evening din po sa lahat na kasama namin dito. Ang tanong ko po, Brother Eli, tungkol sa Sabat in relation sa ang dating daan. Marami kasing may maling konsepto na ang Sabat daw ay para lamang sa mga Hudyo. When in fact,
libong taon bago dumating ang mga Hudyo, meron ng Sabat. Nandun po yan sa Hardin ng Eden, pagkatapos na lalangin ng Diyos ang langit at ang lupa, at lahat na nandito sa lupa, nagpahinga ang Diyos sa araw ng Sabat, at sabi binasbasan ang banal na araw ng Sabat bilang tanda na siya ang creator ng ating mundong ginagalawan. Sabi dito sa 2:3, at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilika at ginawa. And then later, ibinigay po ang 10 utos doon sa Sinai, sa bundok ng Sinai, nakalagay sa 2 tapyas sa bato, binigay kay Moses. Ang sabi po, Brother Eli, ang 2 tapyas daw ng bato, it denotes permanence. Ibig sabihin, lumipas man ang lahat, ang 10 utos ay hindi kailanman lilipas. Kaya, ang sabi doon sa 10 Commandments, number 4th Commandment, ipangilin daw, remember the Sabbath day to keep it holy. Katunayan, sabi sa Matthew 5:18 to 19, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sino mang gumanap at ituro ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. So napakahalaga talaga ng 10 Commandments, and nandun po sa 4th Commandment na ibinigay kay Moses ang Sabat. Ngayon, kahit po si Kristo nang dumating dito sa lupa, sabi sa Lucas 4:16, siya rin ay nangilin din ng Sabat. At ganoon din po si Apostol Pablo, namatay na si Kristo, early Christian Church, sabi ni Apostol Pablo sa Hebreo 4:9, sabi niya po diyan, at sinabi sa kanya, Hebreo 4:9, ang sabi po dito sa talatang 9, may natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. And most importantly, Brother Eli, nung nasa langit na, kumaligtas tayo, makarating tayo sa langit, sabi po sa Isaiah 66:23, nandun po sabi, simulan ko po sa 22, sabi dito, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon man mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan, at mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paruroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Ibig po sabihin, kahit sa langit na hinanda niya para sa atin kung tayo maliligtas, meron pa rin Sabat. Ang tanong ko po, pagkatapos napakahabang introduction, ang tanong ko po, Brother Eli, kung ganun kahalaga ang Sabat sa Bible, sa mga propeta, mismong kay Kristo, sa mga disipulos, bakit po ang dating daan ay hindi pinapangilin ng Sabat? Thank you po. So, yan po yung tanong ng bisita, no, mga kaibigan. Makakomento lang sandali, no? Parang pinapalabas itong Sabadista na ito na doon pa sa Garden of Eden, mayroon na pong inilagay na batas ng Diyos na Sabat. At ang kauna-unahang gumanap doon sa batas na yon ay ang Diyos. Yun ang gusto niyang palabasin. At kung napansin po ninyo, yung kanyang sinabi, ito yung hindi totoo mga kaibigan yung kanyang sinabi na yung 10 utos daw, hindi daw lilipas magpakailanman. Tandaan niyo po mga kababayan, yung 10 utos daw, hindi daw lilipas magpakailan-kailanman. So, ibig sabihin walang katapusan yung 10 utos. Hindi totoo yan mga kababayan. Hindi po yan totoo. Kasi yung batas na 10 utos ay nagawa po yon hindi dahil sa mga mabubuti, kundi yun po ay nagawa para sa mga taong makasalanan.
Kung hindi lilipas yan, ibig sabihin nito, mga Sabadista, pati sa langit meron pa ding 10 utos. Ganun ang pinapalabas nila. Ay hindi po tayo papayag doon, mga kababayan, no? So pakinggan natin ang kapatid na Eli sa kanyang sagot tungkol po dito sa tanong ng bisita at yung sinabi ni Mark Louis Osorio, mga kababayan. Narito po. Tao ka lang, papakunwari kang Diyos, sabi ng mga Hudyo. Binabato nila ngayon. Ano ang dahilan kaya nila binabato? Kasi sinira niya na araw ng Sabat, tinatawag niya pa na kanyang ama ang Diyos. Talaga bang sinira? Sabi ng mga Sabadista, sabi niya, kahit isang tuldok, isang kudlit, hindi mawawala sa kautusan. Ang magturo ng kaliit-liit ang utos, tatawagin ka dakila. Ang lumabag, ang hindi magturo, tatawagin kaliit-liitan sa karya ng langit. Kaya sabi ka ni Kristo, hindi niya sisirain ang kautusan. Teka muna, kumpare. Aling kautusan ang hindi niya sisirain? Yung kay Moises? Yung 10 utos na nasa 2 tapyas na bato? Ang ibig bang sabihin nung kung nasa bato, it means to last forever hanggang sa walang hanggan ba? 10 ang utos ng Diyos? Teka muna, mga pari ko. Hindi ba ang bautismo yung utos? Yes. Bakit 10 lang? Wala namang bautismo sa 10. Bakit ang Sabadista nagbabautismo? So, ibig sabihin, yung utos na pagtutuli at saka yung bautismo, lilipas. Ang hindi lang lilipas yung 10 utos hanggang sa kalangitan. Nako, kakaiba yung mga Sabadista, no? Utos ba ng Diyos ang bautismo o hindi? Utos. Si Kristo nagsabi, utos ng Diyos yun eh. Yes. Basa, 12:50 ng Juan. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. Kayong sinasalita, lahat ng sinabi sa akin ng Ama. Alam ko ang utos niya, buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi ko lahat, yung sinabi ng Ama ko. Ano sabi niya? Sa 10:39 ni Marcos. Pakinggan nyo. At sinabi nila sa kanya, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinautismo sa akin, ay babautismuhan kayo. Salita ng Ama yan. Magbabautismo kayo gaya ng bautismo ibinautismo sa akin. Utos ba yan o hindi? Utos. Ba't sasabihin mo ngayon na ang nasa 2 tapyas na bato yun forever? Bakit? Di ba kasama bautismo sa utos? Utos yun eh. At sasabihin mo 10 ang utos. Tutol ako, di ka marunong magbilang. Bakit? Kung utos ang bautismo, paano ngayon yun? Binabaliwala mo yung isa. Sana at least sinabi mo lang 11 utos. Kung marunong tayo magbilang. Pero you are going to stick to the 10 commandments, I disagree. Utos ang bautismo. Mas mahalaga pa ang bautismo kaysa sa ibang utos sa 10. Huwag kang magnanakaw. Utos yan sa 10 eh. Diba? Utos yun. Yung bautismo, utos ba? Utos. Wala sa 10 yun. Wala sa 2 tapyas na bato. Para dun sa iba, yun daw kaya nasa 2 tapyas na bato, dahil ibig sabihin daw permanence. No, hindi po. Kahit bato nasisira. Hindi ibig sabihin kung nasa tapyas ng bato, hindi na masisira at hindi na mawawala. Basahin natin kay Habakuk. Pakinggan nyo sang nasa Habakuk. Yan ang hindi 2:2. At ang Panginoon ay sumagot sa akin at nagsabi, isulat mo ang pangitain at iukit mo na malinaw sa mga tapyas na bato upang makatakbo ang bumabasa niyaon. Pangitain si Habakuk, sabi ng Diyos. Iukit mo ang malinaw sa mga tapyas ng bato upang makatakbo ang mga yaon. Makatakbo ang bumabasa niyaon.
Ibig ba sabihin, yung ding pangitain na yun na hula, magiging forever? Ang hula, pag natupad na, natupad na. Hindi mo na forever ba yung hula? Pagka ganun, hindi na matatapos ang kasaysayan. Forever pala yung hula maling interpretasyon. Kaya ang 2 tapyas na bato pinagsulatan kasi wala pang writing instruments noon. Ang pinakamatibay noon na writing material bato. Iuukit mo sa bato. Pero ngayon, meron ng mas matibay sa bato. Diba? Meron na. Hindi matututulan niya. Kaya para sabihin natin, kung nakasulat sa 2 tapyas na bato, forever na yon, ikalawang Korinto 3:6-7. Pakinggan nyo. Nasa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatiang ito'y lumilipas. Paanong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng Espiritu? Nagpapakita si Pablo ng 2 pangangasiwa. Si Moises nangasiwa ng kamatayan. No? Yung nakasulat sa 2 tapyas na bato. Pagka nilabag mo ang isa doon, papatayin ka. Babatuin ka hanggang sa mamatay. Ang sabi ni Pablo, kami naging sapat na tagapangasiwa ng bagong tipan. Bagong tipan. Hindi ng titik o letra. Sapagkat ang letra pumapatay, ang titik, ang espiritu nagbibigay buhay. Ang pinangangasiwaan nilang bagong tipan ay tipan ng espiritu. Hindi tipan ng letra. Na yung letra pumapatay kasi nakalagay babatuhin hanggang sa mamatay. Yung lalabag doon sa nasa 2 tapyas na bato. Kaya sa versikulo 6 sabi ni Pablo, kung sa versikulo 7, kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato nangyaring may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatian ito'y lumilipas, paanong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ng pangangasiwa ng Espiritu? Kaya yung Yan palang mga kaibigan ay sablay ng mga Sabatista dyan kasi ang aral nila hindi lumilipas bagong tipan, mas maluwalhati kesa sa 2 tapyas na bato. Yes. Ang pangangasiwa ng bagong tipan ay pangangasiwa ng Espiritu na nagbibigay buhay. Ang pangangasiwa ng 2 tapyas na bato ay pangangasiwa ng kamatayan na pumapatay. Ang magkasala laban doon, walang pagsalang papatayin. Pero yung pangangasiwa ng Espiritu sa bagong tipan, nagbibigay buhay, nagpapatawad. No? Kahit namusong ka, kahit ikaw ay nakagawa ng mabibigat na kasalanan, ang pangangasiwa ng Espiritu ay pagbibigay buhay, hindi pagkundina na kagaya ng nangyari sa panahon ni Moises sa pangangasiwa sa 2 tapyas na bato. Kaya mga kapatid, ang masasabi ko sa inyo ganito, meron pong ibang sabat o kapahingahan, 1 araw lang yun. Pagpasok mo ron, di ka na kailangan mangilid pa uli tuwing Sabado. Pag napasok mo yung araw na yun si Kristo, lahat na nun sakop na. At Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, 13:8 ng Ebreo. Pakinggan nyo. Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Bilang araw o day
Araw in Tagalog, day in English, kasi may ibang araw sa English yung sun. What was spoken in David in 118 of the book of Psalms? This is the day that the Lord hath made. When you hear His voice, sabi ni Pablo, huwag niyong papagmatigasin ang inyong puso. Ito'y araw na may tinig at dapat tanggapin mo siya samantalang sinasabing ngayon. This day is always today. Bakit? Ngayon. Today. Yun ang nasa English eh. Today, when you hear His voice, sabi niya sa English, do not harden your heart. Today. Today. Hebrews 4:7. Again, He limited a certain day. Isa lang. Saying in David, today. Yung araw na yon, laging today yon, di lumilipas yun eh. After so long a time, as it is said, today, if you hear His voice, harden not your hearts. Kaya nga today. Bakit? Si Kristo ang kahapon. He is yesterday, today, and forever. Si Kristo'y araw. Araw na kahapon, ngayon, at sa makalawa, bukas, etc. Kaya, He is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday for a Christian. He is always our rest day. Come unto me, ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. The true Sabbath is in Christ. And that is not only Saturday. We will have Sabbath every day in Christ. Yun ang dahil, kapatid, kaya kami hindi nangigili ng Saturday, Sabbath. Nangingilin kami ng Sabbath every day with Christ. We have peace in our hearts every day. We follow Him every day, not only in Saturday or on Saturdays. 9:3 of the book of Luke, Brother Daniel. And He said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Take up his cross daily and follow me. The misinterpretation of Ellen G. White, after all, speaking of biblical principles, we must not even listen to Ellen G. White, who assumed the leadership of the Seventh-day Adventist Church. It is against the will of God that a woman usurp authority over the man. 2:12 of 1 Timothy, Brother Daniel. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Continue, por favor. For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman, being deceived, was in the transgression. No pastor in this dispensation can prove to me that there is any woman authorized by God to find or found a church and to lead a church. All churches led by a woman are wrong. They are not of God. Certainly they are of Satan, because it is not allowed for a woman to lead over men and to usurp authority over man, but to be in silence. The reason is very simple. For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. That's why the prophecy of the prophet Isaiah will sweepingly deny the truth of every church founded by women. 3:12 of the book of Isaiah, it reads, As for my people, children are their oppressors, and women rule over them. O my people, they which lead thee cause thee to err, and destroy the way of thy paths. My people, they which lead thee, if they are the women,
cause thee to err, and destroy the way of thy paths. How do I look at the Seventh-day Adventist as a religion? It was founded by a liar, a woman liar. Let us read, or let us hear this. It's part of history of the Seventh-day Adventist Church. Ellen White just could not accept the fact that Christ did not return in 1843 or 1844. She could not admit her mistake. Interestingly enough, William Miller did. Instead, she claimed she had a vision from God, the first of many. I have seen that the 1843 chart was directed by the hand of the Lord, and that it should not be altered, that the figures were as He wanted them, that His hand was over and hid a mistake in some of the figures. Rather than admit that she was in error, Ellen Harmon claimed that God was the one who had made the mistake and had covered it up himself. What kind of a blasphemy is that? And if you are going to admit that you are the founder of the Seventh-day Adventist Church, you are cursed. Imagine passing your mistake to God. You are a false prophet prophesying that the end of the world will come in 1843. When it did not happen, she passed the error to God. Imagine that. It is written in the early writings of Ellen G. White, page 74. She said, I have seen that the 1843 church was directed by the hand of the Lord, and that it should not be altered, that the figures were as He wanted them, that His hand was over and hid a mistake in some of the figures, so that none could see it until His hand was removed. You see that? The 1843 chart that she said that is the end of the world was committed by God. God's hid some error. That's why she was mistaken in saying that 1843 is the end of the world, because God that time did not remove yet His hand, hiding the error. Is this the kind of church are we going to attend or to be member with? Ha? Mga kapatid, mga kababayan sa Badista, mag-isip-isip kayo. Hindi pwedeng totoo yan. Lahat ng iglesia, ang babayan, leader, mali. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Basahin natin ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan mula pa sa Israel. 9:4 ng unang hari. At tungkol sa iyo, kung ikaw ay lalakad sa harap ko, gaya ng inilakad ni David na iyong ama sa pagtatapat ng puso at sa katwiran, nagagawa ka ng ayon sa lahat ng aking iniutos sa iyo, at iingatan mo ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan, ay akin ngang itatatag ang luklukan ng iyong kaharian sa Israel magpakailanman, ayon sa aking ipinangako kay David na iyong ama, na sinasabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki sa luklukan ng Israel. Yan ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Hindi pwedeng magkulang ng lalaki pagka talagang magsasadyos kayo. Alakad kayo sa aking palatuntunan, sabi ng Diyos kay Solomon, patutuparin ko ang pangako kay David na iyong ama, hindi kayo kukulangin ng lalaki na uupo sa luklukan ng Israel. Yang kalooban ng Diyos na yan na ang kanyang bayan, pamunuan ng lalaki, mula pa sa panahon ni Haring David. Sabi ng Sabadista, bateka si Deborah. Wala pa kaharian ng Israel noong panahon na wala pang nakatatag na kaharian Ang unang-unang naging hari sa Israel, si Saul. Kung si Saul na hindi tapat sa Diyos, pinalitan ni David. Mula kay David nangako na ang Diyos, hindi kayo kukulangin ng lalaking uupo sa Israel. Hindi kasama si Deborah dahil hindi pa naman panahon ng kaharian ng Israel noon Pero nung matatag ang kaharian ng Israel, nangako ang Diyos kay David. Alam mo naman kung mangako ang Diyos, di niya binabago No? Kaya pagdating ni Kristo, nang mamili siya ng leader sa iglesia totoo, ang nilagay niya mga apostol. Walang apostola. No?
Obispo, walang bispa, obispa. Ayan. Reflected yung kalooban ng Diyos hanggang sa iglesia ng unang siglo. Pagkatapos ngayon, magtatayo ka ng iglesia, babae ka. Lakas naman ng loob mo. Tapos nung magkamali ka, papasa mo sa Diyos. Oh? Paano kayo sasabihin mo sa akin na yung itinuro ni Ellen G. White ay totoo? Ito, turo ni Ellen G. White, ha? Pag ikaw daw ay sumamba ng linggo, tatatakan ka raw ng Antikristo, yung tanda ng hayop. Ito, nasa kanilang aklat, Basahin natin yung Seventh-day Adventist Belief. Page 167 of the Biblical Exposition of 27 Fundamental Doctrine of the Seventh-day Adventist Church. Brother Daniel, por favor. Ito yung ibinibita ng mga Sabadista na Mark of the Beast. Choosing to worship and honor Sunday in the full knowledge that it is not God's appointed day of worship will receive the mark of the beast. Ang sabi ni Ellen G. White, choosing to worship and honor Sunday in full knowledge that it is not God's appointed day of worship will receive the mark of the beast. For so long a time, yan ang aral ninyo. Pag sumamba ng linggo, lalagyan ka, tatatakan ka ng Antikristo at saka ng mark of the beast. Ngayon, discovery ko ba naman sumasamba na rin pala sila ng linggo. Pakita natin ito nandito sa Brazil. Doon po sa Minas Gerais ng Brazil, nakakita ako ng templo ng Sabadista. Ito po, Seventh-day Adventist Temple at Poços de Caldas, Minas Gerais, Brazil. Pero alam nyo mga kaibigan, itong ipinapakita ni kapatid na Eli, sinagot na po ito ni Johnson Amican na kung saan ang palusot po nila dyan, hindi naman daw Sunday worship yan, kundi parang prayer meeting lang. Ang tinutukoy nila na mark of the beast, yung talagang official na service ng isang iglesia, kung yan ay linggo, natatakan na daw sa mark of the beast. Pero dito, hindi naman daw ito official, kundi ito ay gathering lang, parang prayer meeting lang, ganon. Kaya hindi daw ito kasali, mga kaibigan. Yan ang palusot ni Johnson Amican. Talagay dito, lagay mo, ayan Novo Tempo, Horarios de Culto, mga araw, oras ng pagsamba, time of worship, Sabado, alas 9 ng umaga. Culto Joven o pagsamba ng kabataan, 17 oras o alas 5 ng hapon. Domingo, 19:30 oras. Ibig sabihin, alas 7:30 ng linggo. May pagsamba. Kung di ba naman kayo walang hiya itong mga taong ito? Sasabihin mo, pag sumamba ng linggo, tatataka lang Antikristo ng mark of the beast. Ba't may pagsamba na kayo ng linggo ngayon? Hindi lang pala doon. Naging curious ako, sabi ko, yung nabasa ko sa libro nila, pinakainan nila ngayon dahil sumasamba na sila ng linggo dito sa Brazil. Aba, hindi lang pala sa Brazil yan. Pati pala sa Haiti meron nun. Ay sa Honduras. Ito, Templo Adventista del Séptimo Día in Santa Cruz de Santa Cruz de Johua, Honduras. Ano nakalagay dyan sa Honduras? Ayan. Reuniones, Domingo, alas 6 ng gabi. Sabi ko, talagang itong mga Sabadistang ito, hindi lalaban ng diskusyon itong mga ito. Kaya dito, ayaw lumaban ng diskusyon sa akin mapapahiya sila sa kanilang mga maling aral Unang-una, iglesyang itinayo ng babae. Hindi autorisado ng Diyos ang babae magtayo o mag-leader ng iglesia. Kagaya rin ng iglesia quadrangular. Babae rin nagtayo nun Baka may alam pa kayong iba, sabihin nyo sa amin. Para maikalat natin sa buong mundo na yung mga iglesyang itinayo ng babae siguradong mali dahil labag sa kalooban ng Diyos. Hindi ko ipinahintulot na ang babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Si Ellen G. White hindi lang namuno Siya mismo nagtayo. Basahin natin sa kanilang libro, kapatid na Daniel.
Ito po sa Seventh-day Adventist Belief, a biblical exposition of 27 fundamental doctrines, page 224. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Hindi chismis yan, mga kapatid. Ang may sabi niyan sila mismo, libro nila yan eh. Meron akong kaopya, bumili ako eh. Binentahan ako niyan eh. Meron ako niyan. Nasa library ko. Inopya na lang namin sa computer. One of the founders of the Seventh-day Adventist Church. They claim that Ellen G. White is one of the founder, but eventually, she became the leader. The commanding power in the Seventh-day Adventist Church. That's why, at each start, ang tawag dyan sa batas, void ab initio. Mali mula sa umpisa. Kasi ang pagkatayo, babae nagtayo. Kaya ang aral mali, hindi naintindihan yung Biblia. Bakit? Nagtuturo ang Diyos ng ibang araw bukod sa ikapitong araw eh. At yung araw na yon, si Kristo yon. Siya ang kahapon, ngayon at bukas, makalawa, makaitlo, ikapat. Yung mga unang Kristiyano, sasabihin mo, pag sumambay ka ng linggo, tatanggap ng handa ng hayop. Sabi nila sa kanilang doktrina, pag sumamba ka ng linggo, tingnan nga natin yung mga unang Kristiyano. Sumasamba ba sila ng linggo? 2:46 ng gawa. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan. Nakita nyo mga kababayan, yung mga unang Kristiyano araw-araw nasa templo eh. Nagpupuri sa Diyos, sumasamba sa Diyos. Sabi ni Ellen G. White, pagka ikaw sumamba ka ng linggo, tatanggap ka ng marka ng the mark of the beast, ng tatak ng hayop. Pwede kayo rin na meron na ngayong tatak ng hayop kung totoo yan sinasabi nyo. Bakit? Yung mga unang Kristiyano araw-araw nasa templo eh. Nagpupuri sa Diyos, sumasamba. Di yata naman Sabado lang. Naku naman, ang babaw naman niyang nalaman ng iba. Kaya pasensya na kayo mga kapatid. Nahabaan sagot ko, wala nang pala. So, ayan po, no? Napakaganda yung sagot ng kapatid na Eli. Maidagdag ko lang doon po sa tanong na hindi naman nasabi dito ni kapatid na Eli yung tungkol po sa hindi niya sinira ang Sabat. Sinira po ni Kristo yung Sabat, mga kababayan. At yung sinasabi ng ating kaibigan na si Mark Louie na mali daw ang unawan ni kapatid na Eli na sinira ni Kristo ang Sabat kasi si Kristo daw, sabi dito sa Mateo 5:17, ay huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Si Kristo ang sabi niya. Pero alam nyo mga kaibigan, si Kristo hindi po para sa kanya yung mga kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises. Unang-una yung mga 10 utos. Hindi naman po para kay Kristo yun eh. Hindi naman yun yung kautusan na hindi sinira ni Kristo. Unang-una yung 10 utos hindi para kay Kristo po yun mga kaibigan. No? Hindi para kay Kristo po yun yung 10 utos. Para kanino yon? Dito po sa libro ng Unang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 8, ganito po ang sinasabi ng talata. Datapwat, nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. 9. Yamang nalalaman nito
na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo dahil sa masama at makasalanan, dahil sa mga di banal at mapaglapastangan, dahil sa nagsisipatay sa ama at sa nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamamatay tao, dahil sa mga nakikiapit, dahil sa mga mapakiapit sa kapwa lalaki, dahil sa mga nagnanakaw ng tao, dahil sa mga bulaan, dahil sa mga mapagsumpa ng kabulaanan, at kung mayroon pang ibang bagay laban sa mabuting aral. So dito mga kaibigan, nakikita natin, yung kautusan hindi naman po para kay Kristo, kasi si Kristo hindi naman po nagkasala eh. Wala naman po siyang kasalanan na nagawa eh. At unang-una, hindi siya tao. Yun ba yung ganapin niyang kautusan? Yun ba yung hindi niya sisirain? May kautusan si Kristo na hindi niya sisirain. At yan ay nakasulat sa mga balumbon ng aklat. Yan po ay nakasulat sa awit, mga kaibigan, na kung saan ay inutusan ng Ama, may kautusan na ibinigay ng Ama para sa Kanya, na yun po yung nakaprapesi tungkol sa Kanya. Yun po yung gaganapin niya. Yung pagkamatay niya sa cross, yung pagligtas niya sa mga tao, yun po yung mga kautusan na Kanyang gaganapin, na hindi sisirain, mga kaibigan. So dito, mali po dito yung komento ng ating kaibigan na si Mark Louie Osorio. Sana po naunawaan niya mabuti ito, mga kaibigan at mga kababayan. So sana po hanggang sa susunod muli ay lagi po ninyong tangkilikin ang ating programang Expose the Truth. Sawayin mo, may kabaksikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao? Pagmalik sa